What's up, hermanos? This is your boy Mr. Freeman and this is Onga Tonga Team. And for today's boxing news, shocking and breaking news, hermanos. King Ryan Garcia binugbog at 3 beses pinabagsak ang former WBC lightweight undisputed champion at current WBC junior welterweight champion Devin "The Dream" Haney. Yes, hermanos, marami nga pong hindi naniniwala na kayang talunin ni Ryan Garcia itong si Devin Haney sapagkat marami pong makalat na rumors na nagbabali-baliwan itong si Ryan Garcia. During nga po nung training camp ni Ryan Garcia ay nagagawa na itong minom at manigarilyo at hindi ito seryoso sa kanyang pagtitraining. At hermanos, dumating na nga po yung panahon ng kanilang final weigh-in at unfortunately nabigo po at hindi nakuha ni Ryan Garcia yung pinag-uusapang timbang sa junior welterweight division na 140 pounds. Sumobra po si Ryan Garcia ng 3 pounds. Kaya po pinagmumulta si Ryan Garcia ng $1.5 million. Sa mga nagtatanong, hermanos, bakit $1.5 million? Sapagkat, hermanos, ayon po sa rules ng WBC, 1 pounds ay equivalent po sa 500,000. Anya ni Ryan Garcia, hindi ba nilang hindi niya makuha yung world title? Basta importante, hindi siya ma-weight drain o manghina sa kanilang laban. Ay importante na lang kay Garcia ay talunin itong si Devin Haney. At para patunayan sa boxing world na isa siyang elite, isa siyang prize fighter o superstar dito sa larangan ng suntukan. At isa pa, hermanos, bukod dito sa perang imumulti ni Ryan Garcia ay kahit na tinalo niya na si Devin Haney, ang defending champion ng WBC sa junior welterweight, ay mananatili pa rin ang kampyonato dito kay Devin Haney. Nababatikos na nga ngayon ang WBC dahil sa sistema nilang ito. Anya ng mga tao, hindi na nararapat pa kay Devin Haney ang titulo sapagkat tinalo na ito at binugbog lamang ni Ryan Garcia. Well, hermanos, moving on, pag-usapan naman natin kung ano yung naging strategy dito ni Ryan Garcia. Una nga, hermanos, ay pinaniwala ni Ryan Garcia itong kampo ni Devin Haney na hindi siya seryoso sa labang ito. At umaarte na nababaliw na para nga naman na isipin ng kampo nitong si Devin Haney na talagang easy fight lang itong si Ryan Garcia. Pangalawa, hermanos, hindi na nga kinuha ni Ryan Garcia yung tamang timbang sa 140 pounds o junior welterweight division. At pagdating nga nila sa ibabaw ng lona, itong si Ryan Garcia ay walang humpay na nagpapakwala ng mga malalakas na left hook. At hindi naman ito naiilagan ni Devin Haney, kaya pag tumatama itong si Ryan Garcia ay nag-groggy at nag-spaghetti legs itong si Devin Haney at bumagsak ng 3 beses sa pamamagitan lamang ng left hook nitong si Ryan Garcia. Ito pala yung epekto pagka hindi ka na weight drain at lakas-lakas mo talaga. Parang naging ordinaryong boxer lamang dito si Devin Haney pagka tinatamaan nga nitong si Ryan Garcia parang ang lambot-lambot siya, napakadali niya pabagsakin. At meron akong napansin, hermanos, dito kay Ryan Garcia kung ano yung laban na ipinakita niya kay Gervonta Tank Davis ay ganun pa rin. Nandito pa rin yung bad habit ni Ryan Garcia na kumo-cover up na lang at hinahayaan niyang pilian siya ng suntok ng kalaban niya. Lalo na nga nung gumagamit siya ng pili shell ay hindi naging epektibo. Kung napapanood nyo, hermanos, maging itong si pambansang kamao Manny Pacquiao ay napapansin itong bad habit ni Ryan Garcia. So moving on again, hermanos, congratulations to Ryan Garcia for winning this bout. At siya lang yung nakagawa nung hindi nagawa niya George Kambosos, Vasily Lomachenko at itong si Regis Prograis. Siya lang yung tanging nakatalo dito sa undisputed champion na si Devin Haney at current WBC junior welterweight champion. At ako po'y magpapaalam na, hermanos, kung nakarating ka sa dulo ng ating video. Maraming salamat sa iyong panonood. Once again, this is your boy Mr. Freeman and this is Onga Tonga Team, and see you to the next one.